Isinailalim na sa state of calamity ang Davao Oriental kasunod ng pagtama ng umano'y twin earthquakes. Umabot na sa 7 ang naiulat na nasawi mula nitong Biyernes. Sa pinakahuling tala ng PHIVOLCS ngayong Sabado, nasa higit 800 ng bilang ng aftershocks sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at iba pang karating lugar. Aabot ang lakas ng aftershocks sa 1.2 hanggang 5.8 magnitude levels. Kaugnay nito makakausap natin si OCD Deputy Administrator Rafaelito Alejandro IV. Magandang gabi po, Asek Rafi. Yes, good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa inyo. Nadagdagan na po ba ang bilang ng mga namatay dahil sa Davao earthquake? Opo, as of this morning po, as of noon time, 8 po ang na reported sa amin, no? Na namatay dyan sa Davao earthquake. 3 sa Davao Oriental, 4 sa Davao de Oro, at 1 sa Davao City. Asek, na-account na po ba lahat ng mga bahay at istrukturang nasira? Magkano po ang aabutin yan? Ongoing pa po ang ating rapid assessment, but so far 719 houses po ang na-reported na damage. 112 dyan ay totally damaged and 607 ay partially damaged. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagkuha ng datos dito at yung rapid assessment nga po ay still ongoing at tuloy-tuloy naman ito, madadagdagan pa po ito. Opo, Asek, gusto ko lang pupuntahan itong isang pangyayari dyan sa Pantukan, Davao de Oro po. 2 yung namatay at 11 ang nasugatan dahil sa isang landslide sa isang mining site doon. Tukoy na po ba kung lehitimo o illegal yung mining site na ito? Wala pa po tayong information dyan, but ito naman ay mga small-scale mining operation, na FGU ang namamahala dyan. But ngayon, ang priority kasi natin is safety and of course, yung assessment sa area na safe again na magtrabaho sila. But so far, yung ating MGB po ay umiikot at tinitingnan pa itong mga areas na ito. Sana mag-cooperate sila at antayin po ang assessment ng ating MGB. Ngayon, sa issue naman kung legitimate o illegal, yan po ay sa LGU matter na po yan and we'll just give the information po as we obtain them. Okay, alam naman po natin wala namang may gustong magkaroon ng lindol. Pero yung casualties po ay maiiwasan lalo na kung may mga illegal na minahan nga po dyan. Pero ano po yung gagawin dito? At may dapat po bang managot kung sakali? Opo, may instruction po ang ating kalihim si Secretary Teodoro dyan sa OCD na mag-conduct po kami ng assessment, no? Dahil dito sa earthquake na ito, i-assess yung mining area na yan para hindi lang sa collection or pag-manage ng mga small-scale miners, but sa safety na rin nila. Kailangan po tingnan natin, priority po ang safety dito. Mahirap po magkaroon ng mass casualty. And then secondary na rin para po maiwasan talaga itong mga ganyang pangyayari, dapat po regulated and monitored po ng gobyerno para maiwasan po ang madisgrasya at maging priority ang safety ng lahat ng mga manggagawa po. Okay, so after the assessment, Asek, doon natin malalaman kung dapat pang magpatuloy yung mga mining operations dyan, whether legal or not, knowing na may mga threat ng malalakas na earthquake sa lugar. Opo, we will give the appropriate recommendation to the appropriate agency po, like MGB, at kami naman ay makipag-coordinate sa kanila dito sa instruction po ng ating kalihim na si Secretary Teodoro po. Opo, earlier you mentioned about hundreds of houses na damaged, whether partially o kabuuan ng bahay, ano po yung kalagayan ng mga nagsilikas at hindi pa makabalik sa kanilang mga bahay? May sapat po bang tulong na nakakarating sa kanila? Opo, tuloy-tuloy naman ang tulong na binibigay natin sa lahat ng apektado. Ngayon dito sa nasiraan ng bahay, isa po sa tulong na ginagawa natin ngayon ay pagbibigay housing material or temporary shelters like tents, no? So ginagawa na po 'yan ng ating LGU. Ang trabaho na lang natin is to augment itong mga resources na ito and make sure na meron silang temporary dwellings. Kasi malakas pa rin po ang mga aftershock sa area, kaya hindi pa po advisable na bumalik, lalo na yung mga bahay na merong mga cracks at hindi pa po na-assess. Okay. Asek, may impormasyon na rin po ba tayo hinggil sa lindol na naganap naman sa Zambales kaninang hapon? Baka may update wala pa po. Ongoing pa po ang assessment. Yung 5.0 na nangyari doon sa Zambales,
we're still getting additional information on the ground po. Okay, so far wala pa po tayong nakukuhang information whether it was a damaging earthquake as well. Yes po. Initial information pa lang, meron pong earthquake nangyari. Automatic naman yan. Magkakaroon ng rapid assessment and we'll get the information from our field office po. Okay, so ano na lamang po yung inyong payo sa ating mga kababayan na naapektuhan o naapektuhan ng lindol, whether it's in Davao or Zambales po? Opo, yung aming panawagan po ay sa lahat ng apektado nitong earthquake, please stay alert, keep alert po. Kami naman sa mga national agencies ay nandito po para tumulong sa inyo, sa lahat ng mga local government units na ma-augment ang mga resources para ibigay sa mga lahat ng mga nangangailangan. So, ang payo namin, stay calm, be on alert kasi medyo po marami pa po mga aftershocks, lalo na dito sa Cebu area at dito sa Davao area kung saan nangyari itong malakas na earthquake. And of course, we are monitoring naman yung nangyari po sa Zambales. Asa quickly, yung bang resources natin as a government, hindi ba kayo nahihirapan knowing na magkasunod yung malalaki na lindol na kinaharap po natin? Oo, hindi naman po kasi sa DSWD alone, meron pa pong 660 million standby fund na quick response fund. That is in addition to the 2 million family food packs na available po on hand ng DSWD na pwedeng i-augment. Ito naman ay tuloy-tuloy na effort na nag-re-resupply tayo. Kami rin sa OCD, continuous po ang aming procurement ng mga non-food items tulad ng tents at iba pang mga materials na kailangan tuwing may sakuna. Okay, maraming salamat po, OCD Deputy Administrator Rafaelito Alejandro IV. Maraming salamat din po.